العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. وأما تخصيص دليل الخطاب at patungkol sa itaksis ang dalilul khitab, kumbaga na pwede kaya itong itaksis o hindi. Ano bang dalilul khitab? Ito yung mafhum mukhalafah. Yung kung fahwal khitab na mafhum muwafaqah. Ano yun? Pero kung dalilul khitab, mafhum mukhalafah. Halimbawa, pag nagsabi ako ng maanghang, anong kabaliktaran ng maanghang? Hindi maanghang. Ngayong hindi maanghang, ngayon ang tawag ko na dalilul khitab, o kaya mafhum mukhalafah. Yun ang tinatawag na dalilul khitab. So yung dalilul khitab, yan yung mafhum ng isang umum. Kasi ang tinatalakay natin dito yung umum na itataksis. Kung halimbawa dumating yung dalilul khitab o kaya mafhum mukhalafah na sa kalagayang umum. Pag dumating sa kalagayang umum. Then isibal. Ilang yeso yeses? Doon niya bisita. Ano ito? Ilang yeso yan? Doon na matawar. Atuwawan na kiyapkan. Mafhum mukhalafah, tatandaan natin kayong fahwal khitab o kaya yung mafhum muwafaqah na hindi pwede itaksis. Ano yun? Hindi yun pwede itaksis. Kasi tatandaan natin na ang umum ay kasama yan sa kumbaga na mga sifat ng salita, binigkasan. Aliw, hindi yun kasama sa sifat ng kahulugan ng salita. Hindi yun yung umum, hindi yun sifat ng kahulugan ng salita. Bagamat once na sabihin mo yung man, yan na yung isim mubham na yun ng man, isim mausul ng man. Pag sinabi mo yun ng man, sino man, o kaya sino-sino, lahat na yun ay nagtataglay na ng umum. So yung salita pala ng man, kung sa Tagalog na sino man, doon pa lang sa salita na yun, yung pagbigkas mo pa lang na yun, yung nagkakaroon na ng sifat yun. Ano yung sifat niya? Ay yung pagiging sifat niya ng umum. Ano yung pagiging sifat niya na? Tatandaan natin yun. Al-umum na min awaridil lafdi, la min awaridi al-maani. Kumbaga na yung umum ay kabilang sa mga sifat ng salita, hindi sifat ng kahulugan. Bidot. Hindi sifat ng kahulugan. Kaya nga pag nakita mo yung sili pa lang, ariyo, o kaya yung pag binigkas mo yung sili na yun mismo na maanghang na. Ariyo, yung sili na yun na maanghang na. Hindi yung kailangan mo munang lagyan ng kahulugan bago magsabi na yung sili ay maanghang. So yung pagbigkas mo ng salitang sili na yun, walang maanghang na yung sili na yun. Ariyo. So yun, yung salita na mayroong tinatawag na mafhum at na mafhum ng salita. Mapag-aaralan din natin yung tinatawag ng mga mafhum ng salita. Isa sa mafhum ng salita ay yung ito, tinatawag na fahwal khitab. Ano yun yung mafhum muwafaqah? Isa doon ay yung dalilul khitab. Yun yung mafhum mukhalafah. Meron pang isa na yun ang nakalimutan ko.
pero madadaanan din natin na yung tinatawag na lahnul khitab. Utwa siyang naalala ko tatlo eh. Yung mga mafhum. Baka yung lahnul khitab na yun na mapalit na sawi at tayo ng lawan na pag dinaanan din natin. Tatlo yun. So, itong dalawa dito na ito yung masyhur kasi ito yung madalas na ginagamit. So ngayon, yung mafhum al-muwafaqa na kung tutusin na, yan ay kumbaga na sapit. Kasi itinugma lang, kumbaga na itinugma. Bakit muwafaqa? Kasi itinugma. Pinagbawalang lang sabihan yung magulang mo ng ho. Ariyo. Pinagbawalang lang sabihan yung magulang mo ng ho. Ibig sabihin na pinagbabawalang ka rin sampalin yung magulang mo. Ariyo. Pinagbabawalan ka rin sampalin. Kasi kung hindi nga pwede yung hook, sampal pa kaya. No. Kung si Imam Shafi'i ang tawag niya dyan na kiyas aulawi. Kiyas na aulawi, kiyas doon yung please naman niya. Ano din yun? Kasi itong mga pinag-aaralan natin, na tinatalakay niya dito na yung lafaz mismo. Kasi sa akhirat maguna, kahit yung sinasabi, yes, pero mayarfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Walang mabibigkas yung tao na isang salita maliban sa nandoon si Raqib at saka si Atid na sila yung nagpapatay, sinusulat nila yung salita. So, yung salita na mahalaga. Pagdating sa paggamit ng dalil na sa madhab ng Shafi'i na yung salita na mas malakas. Bakit? Bakit mas malakas yung salita? No, kasi yung salita ng Allah, yung salita ng Rasulullah, yun ay kumbaga na salitang wajib na paniwalaan. Hindi katulad ng PL ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasi yung PL ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay dumaan muna sa ibang tao. Halimbawa, sabi niya na nakita ko ang Rasulullah na ganito. Pwede yung nakita niya ganun, kaya lang iba ang layunin doon ng nabi. Kaya sa madhab ng Shafi'i na pinakamalakas na salita. So dahil doon lahat ng tinatalakay ngayon na yung salita. Kukunti lang yung mga PL, yung mga gawain ng Rasulullah na tinatalakay ngayon na ang binabase ngayon na yung mga salita. Hindi pa tayo umabot doon sa ta'arudul alfad, yung mga salita na nagbabanggaan, wala pa tayo. Ngayon, nandito pa lang tayo doon sa amon na maksusun, umom na may tinaksis. Amon maksus. Itong mga tinatalakay natin ngayon na ito yung am na maksus. Kasi meron ding am na yuradu bihil khusus na nagbayamanan nito na yung amon yuradu bihil khusus na ito yung mana majazi. Majaz. Yawan ito. So ngayon, kung itataksis natin, sabi niya yung dalilul khitab, yung mafhum mukhalafa. Pwede ba o hindi? Sabi niya, fayajuz. Pwede. Bakit daw pwede? Lianna dalilal khitab kan nutri. Ito parehas sa salita.
Bakit parehas sa salita? Kasi yung kabaliktaran ng salita, yung kabaliktaran na yun, saan mo kinuha? Halimbawa, nagsalita ako maanghang. Ano ang kabaliktaran ng maanghang? Hindi? Hindi maanghang. Saan ko kinuha yung hindi maanghang? Doon pa lang mismo sa pagsabi ng maanghang o doon sa kahulugan ng maanghang? Doon pa lang sa sinabi ko na, ha? Doon pa lang sa sinabi ko na maanghang, doon na kinuha. Hindi maanghang. Nasabi niya na parehas, kanot ki. Parang yung sinabi, kanot ki. Kaya yung dalilul kitab na malakas. Inupugusatan sa dalilul kitab, mapumukalapan. Meron din mga madhab na hindi gumagamit ng mapumukalapan. Ang mga Hanafi ata, hindi ata gumagamit ng mapumukalapan. Tayo na gumagamit tayo ng mapumukalapan. Bakit? Kasi ang mapumukalapan ay para binigkas na. Binaliktad lang yung binigkas. So dahil doon, kung pwede doon sa mukhalaf, kung pwede doon sa binigkas, yung itaksis, na yung kabaliktaran niya na pwede rin. Bakit? Kasi ikiniyas sa kanya, itinulad sa kanya yung naging kabit sa kanya yung tawag dito, yung kabaliktaran ng binigkas. Kung ganun sabi niya, napadjaz at taksiso, pwede itaksis. Ayon kay Musanib Rahmatullah Alay, pwede daw itaksis yung dalilul kitab. Bakit? Kasi parehas ang salita, walang pagkakaiba. Binaliktad mo lang yung salita. Binaliktad lang yung salita. Maanghang, hindi maanghang. Binaliktad. Hindi man naman po, mukhalama. Tanong din nyo ay, kung yung fahwal khitab, yung mafumuwafakan, hindi yun pwede itaksis. Hindi yun pwede itaksis. Bakit? Kasi yung fahwal khitab, yung sampal na yung kanina na halimbawa natin na huwag kayong magsasabi sa nanay, tatay nyo ng ariyo. Yung sampal na higit pa. Na yung sampal na yun, nadarumaloy. Binigkas doon, hindi doon binigkas. Paano nagkaroon ng sampal? Yung sampal na yun na kinuha mo lang. Sa isip-isip mo lang. Sa isip-isip mo lang. At kung hindi pwedeng, kung hindi nga pwedeng, ano tawag dito? Kung hindi nga pwedeng magdamit ng ganito pa kaya. Ibarat mo pa man. Kumana, ikaw, kumbaga na, nakuha mo doon mismo sa kahulugan ng salita. Kaya yung umum na hindi kasama sa sipat ng ma'na. Yung umum na sipat ng lafaz ng salita. Yawan nyo ito. Ito magbibigay siya ng halimbawa. فَإِذَا قَالَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاتٌ. فَإِذَا قَالَ, nakapag sinabi niya na al-qail.
Sabi niya al-qail alladhi huwa nabi. Kapag sinabi niya na al-qail, yan niya syari lang para mabilis. Fa idha qala ay asyari'u, nung nagsyara ang Nabi sallallahu alaihi wasallam o ang Allah fi sa'imatil ghanami maqulul qaul. No, fi sa'imatil ghanami zakatun. Para sa sa'imatil ghanam, o kaya meron sa sa'imatil ghanam, meron sa kumbaga na sa'ima. Itong sa'ima na ito yung kambing o kaya hayop na naghahanap ng sariling pagkain. Pero may mga kondisyon niya, nabibitiwan mo kasi ikaw ang mayari, di ba no? Halimbawa, nagrarancho ka ng mga hayop na doon sa mga kabundukan, binibitawan mo sila doon. Bugalabang karoon. Ang trabaho mo lang doon sa pag-aaruga mo ng hayop, nabibitawan mo sila sa umaga tapos babantayan. Na yung pagkain na may gastos, walang gastos yun. Kasi sila lang yung sariling kumakain, di ba? Agitiman na sa ima. Ang kabaliktaran niya na ma'lufa. Ibig sabihin ng ma'lufa, nakatulad yung kambing dyan sa kambingan na dinadalhan ng pagkain. Agitiman na ma'lufa. Nagyang may sa ima na yan. Yung sa ima. No. Tapos sasabihin niya na, zakat o may zakat. No. So, anong kabaliktaran niya? Anong kabaliktaran ng salita na ito? Ibig sabihin, yung pinapakain, ito yung saima na kumakain ng sarili. Yung pinapakain, ayun ay walang zakat. Kasi hindi ka baliktaran ano? Kaya nga pag sinabi niya na doon sa kambing na kumakain ng sarili niya o kaya naghahanap ng pagkain ay buto na saima na may zakat, ang kabaliktaran niya, ang mukhalamah nito, ay yung pinapakain na kambing ay walang zakat. Padalala annahu la zakat fil ma'lufa, na nagsaad siya nakauluho yung salita ng syari, ala annahu sa katotohanan al-halawa siya, la zakat fil ma'lufati, walang zakat yung ma'lufa. Walang zakat yung tinatawag na pinapakain. Kasi pinapakain, ginagastusan. Na kapag sinabi niya yan, nadyasa na pwede na anyakusa, na pwedeng maging khas, la zakat fil ma'lufatihi. Kumbaga na pwedeng maging khas itong salita na ito. Anyakusa, ay anyakusa al-qail o kaya al-qaul, pwedeng itaksis yung salita ng salitang la zakata fil ma'lufa ay bila zakata fil ma'lufa, sa salitang walang zakat sa hayop na pinapakain. Na fayuhmalu ala ma'lufatin duna ma'lufa. Ikakarga sa ma'lufatin, ikakarga doon sa ma'lufa, doon sa talagang pinapakain, doon na ma'lufatin, hindi doon sa kumbaga na pinapakain. Itong ma'lufa na pangalawa na ito yung pinapakain ng saglit lang. Halimbawa pinakain mo lang ng 2 araw lang. Bakit? Kasi ang lakas ng ulan. Tapos ikaw halimbawa na may sakit ka na may-ari doon sa kambing, nagnyaka ka ng apasin, nagpakuha ka na lang ng mga dam, tapos hindi mo na muna binitawan, wala kang mautusan, ay kinulong mo muna yung mga kambing. Ayun yung tinatawag na doon na ma'lufa, hindi yung parang pinakain. Kasi ang ibig sabihin ng parang pinakain, nasa mga oras mo lang yung pinakain, pero sa totoo na binibitawan mo siya mismo naghanap ng pagkain. So kung gano'n, ikakarga siya na ma'lufa. Alam ma'lufa doon sa kumbaga na hayop na talagang pinapakain, doon na ma'lufatin, hindi yung parang pinapakain. Binuto. Kailangan naging translate na yun para kasabutan.
sila doon? Malalaki ba yan? Wala na malalaki ba yan? Ang nas na kumbaga na ang nas ngayon yung binigkas na hindi na pwedeng itawin. Wala nang ibang kahulugan. Ibili mo ako ng 10 itlog. Na yung salita na yun na hindi ko katawin. Kasi merong mga salita na hindi matawin katulad ng 10 itip-ituan sa nas. No. Ang mas mababa sa kanya, kasi gina mga sipat tayo katur. Sipat ito ng salita. Itong nas-nas na ito. Sipat yan ng salita. No. Yun ang sa iskilah ng mga usuliyin. Katulad pag minsan na nasasabi natin sa mga kwan na nas sa alayhi as-Shafi'i, linagyan ng nas. Ibig sabihin ng nas na talagang prinangkang salita. Ito di man. Ang nas na minsan na magkapareha sila at saka sarraha. Lagi dito, prangkang salita ba yung tanas. Prangka na salita. Hindi ibig sabihin ng nas po na dalil. Ariyo, dalil ha? Yung dalil ha? Doon ay nasa na Quran hadis. Yun ay istilah yun ng mga awam. Pero yung totoo, yung nas, na yan yung nas na yung prangkang sinabi ng isang mujtahid o kaya isang ulama. Yung ito yung nas. Na ganun din, na yung salita sa Quran at salita sa hadis, na kung ano yung hindi pwedeng itawil, nagito ni Putun sa nas. Inni ra'aytu ahada asyara kawkaba. Nakita ko sa panaginip ang 11 bituin. Ito na dito ito pa kayo tawil. No. Prangkad na ito. Rio, bili mo ako ng 1 kilo. 1 kilong bigas. Ito na dito ito pa kayo tawil. Yun tinatawag na nas. Ang nas, ito yung salita na hindi pwedeng itawil. Magkaiba at saka yung zahir. Yung zahir ng salita, so zahiru katero, yung zahirul qaul, na meron pang tinatawag na marju, meron pang mas malupay. Ibig sabihin na, kumbaga na ang salita na ito na, ang klaro sa salitang ito, bitipod pinyan. Ang pinakamalinaw sa salitang ito, na ganito. Yun ang pinakamalinaw. Pero merong hindi malinaw. Pero pag pagbanggaan yung malinaw at hindi malinaw, syempre ang kukunin natin yung zahir. Again, nas natin, 100% na yan. Bili mo ako ng 1 kilo na bigas. Dito ito pa kayo ba'y tawid? Ito 1 kilo na. Yun yung sinasabi na wala na. Ganito, wala na. Basta inutusan ka 1 kilo. Yun ang sinasabi na nas. Pero yung zahir, na meron pang salita na marju, meron pang gayru zahir. Pero yung gayru zahir na gayru muradin, hindi yun ang layunin. Ang layunin na yung zahir. Kung yung mas klaro. Yan ang pagkakaiba. Yun yung tiginiwan nas, ang nas. Yung nas na yan, na pwede kayang itaksis o hindi. Yung nas. Yung nas. Sabi niya, wa amman nasru pala yajuzu taksisu. Patungkol sa nas na hindi pwedeng itaksis yan. Kakaulihi sallallahu alaihi wasallam ni Abi Burdata, tulad ng sabi ng Rasulullah kay Abi Burda, yujzi'uka wa la yujzi'u ahadan ba'daka. No, sabi niya kay Abu Burda, sapat na sayo at hindi magiging sapat sa kahit isa man ba'daka ay ghayraka na iba sa'yo. Again, last na. Kumbaga na prang sinabi ng Nabi na okay na sa'yo, pero sa iba hindi okay. Kitimanan niya ito. Na kung ganun sabi niya na hindi pwede ito i-taksis. Bakit? Lian na taksisa. Kasi ang pagtaksis na yukhrija, ilabas niya na taksis.
O kaya bawasan niya ng taksis patama ang ilan sa bagay tanawalaw na maaabot siya. Maaabot niya na al-lafdu hu siya naman. Yung damir mustatir kain na babalik sa al-mabhum min al-maqam na al-lafdu. Na naaabot ng salita. Yung bagay na yun. Wa hadha la yasifu bin nasi. Na at itong pag-ikhraj na ito, kaya ang pag-taksis na hindi pwede sa nas. No, binas ala shay'in bi'aynihi sa bagay na bi'aynihi mismong yung bagay. Sabi niya dyan yung alba-zaida. Kasi yung aynihi na sifat doon sa shay. Yan ala shay'in mu'ayyan sa tiyak na bagay na hindi mo na yung pwedeng itaksis. Kaya sigurado kapag nasigurado na naprangka na yung bagay, hindi mo na pwedeng itaksis na yung nas na prangka. Yung nas na prangka. Yung nas na prangka, kapag yung salita na prangka, nalayah kami ng ta'wil. Hindi yun nagtataglay ng ta'wil. Kumbaga na hindi na niya pwedeng magdala ng ta'wil. Ito na dito sa pangit. Ganun din na ito, ang nas ay hindi rin pwedeng itaksis ayon sa jumhur ng mga ulama. Pero sa mga Hanafi, meron sabi nila na natataksis. Yung iba natataksis, yung iba naman sabi nila hindi. Wallahu a'lam.